Isang mabuting araw po sa inyong lahat mga kaibigan, lalong-lalo na po sa aking mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito po sa ating munting channel, ang Alsorbi TV. Naghahatid ng mga simpleng kaalaman para po sa ikatututo at sa kapakinabangan ng buong sambayan ng Pilipinas. Pilipinas talaga, hindi lang sa Pilipinas, mga kaibigan. Marahil kung makarating tayo in abroad, much better. So ating pag-usapan po ngayon mga kaibigan ay ang tungkol sa status ng isang empleyado. Noong nakaraan, ang ating pinag-usapan ay ang tungkol sa pagtatanggal ng mga employer sa kanilang empleyado. Kung mayroon bang makukuhang separation pay kapag tinanggal. So marami po ang tumangkilik, marami ang nanood, marami din ang kumontak sa atin at nagtatanong tungkol po sa status ng kanilang kumpanya o pagiging isang empleyado. Pero sa mga ito, ang ating pag-uusapan ay hindi pagtatanggal, kundi demotion from higher position to lower position. Hindi lamang demotion, paglilipat ng posisyon. So yun po bang demotion ay legal po ba ito sa Pilipinas? So kapag sinabi po mga kaibigan na demotion from higher position, halimbawa dati kang manager, ginawa kang supervisor, so demotion ang tawag doon. O kaya dati kang supervisor at binaba ka sa mas mababang posisyon na dati ikaw yung may hawak ng tao, pero ngayon ikaw nang hawak, demotion po ang tawag doon. So ang tanong po, legal ba yon dito sa ating bansa? So legal po yon kasi mayroon pong tinatawag na company prerogative. Pag sinabi pong company prerogative, the right of the company, karapatan po yon, mga kaibigan, ng isang kumpanya. Pero tandaan po natin na bago po i-demote ang isang empleyado, dapat dumaan sa tamang proseso. Kasi bagamat ito po ay legal, pero hindi naman nasunod yung tamang proseso, pwede pong magkaproblema ang employer. Kaya sa mga nasa HR dyan, nagtatrabaho sa HR department, dapat alam nyo ito para hindi magkaproblema ang kumpanya. So pag-usapan na po natin yung 5 bagay na dapat isalang-alang bago i-demote o ilipat ang isang empleyado from higher position to lower position. So ito po yung una. Bago mo i-demote ang isang empleyado o bago mo ilipat sa mas bababang posisyon ng isang empleyado, dapat mayroong nagawang paglabag. Kasi mga kaibigan, yung demotion po, para po sa inyong kaalaman, halos katumbas na din po yun ng dismissal. So natural, mayroon dapat tinatawag na disciplinary action. Kaya bago i-demote ang isang empleyado, dapat alamin muna natin, mayroon ba siyang nagawang paglabag? Kung may nagawang paglabag, dapat may ebidensya. May matibay na ebidensya. So yun po yung una na dapat isalang-alang bago i-demote yung empleyado. Ikalawa, na dapat isalang-alang, halimbawa, may nagawa talagang paglabag yung empleyado. Ito yung dapat gawin. Dapat padalhan siya ng notice to explain, NTA. So, padalhan natin siya. Ito yung nagawa mong paglabag. Tapos, imbestigahan, kausapin.
So, yung po tinatawag na due process. Huwag yung basta na lang natin ibaba ang isang empleyado mula sa mataas sa posisyon pababa. Huwag ganon. Magkakaproblema po tayo dyan. So, yun po ang pinagbabawal ng batas. Huwag na huwag tayo magbababa ng isang empleyado na hindi dumaan sa tamang proseso. So, ikato na tayo. Kaya natin sa ibababa o i-demote kasi baka hindi niya kaya yung responsibility. Yung kanyang tungkulin, baka hindi talaga niya kaya. So, kailangan pa rin kausapin. I-due process pa din. Ika-4, bigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag yung empleyado. Kaya ba talaga? O hindi na ba talaga kaya yung kanyang trabaho? Mahirap yun. Papel na lang papadala natin. Nagtatanong ang empleyado, bakit kaya ako na-demote? Ano kayang dahilan? Sabagat maraming paglabag na siyang nagawa at wala namang due process, mali po yun. Dapat ayusin natin yung pagde-demote. Nang sa ganun, hindi po tayo magka-problema. Mas magastos po yan, mga kaibigan, kapag humantong pa tayo sa problema. So, ano yung ika-5? Tanungin yung empleyado, willing ba siya na siya i-demote? Mas maganda, magkaroon ng agreement, kasunduan, pirmahan, na talaga siya pumapayag na ibaba. Hindi yung papadalhan na lang natin ng notice na talagang hinahatulan na natin. O ikaw ay nililipat sa iyong posisyon. O ganon, mali po yun, mali. Hindi lang mali, maling-mali na padalhan na lang natin siya ng notice na hindi niya alam ang dahilan. Dapat due process. Ano po ba yun? Ulitin natin, no? Yung 5 yung bagay na yun bago natin i-demote yung empleyado. Una, mayroon bang paglabag? Ikalawa, napadalhan ba siya ng due process, ng NTA, ng notice to explain? Nakapagpaliwanag ba siya ng kanyang side? Ikatlo, talaga bang hindi na niya kaya? Kinausap na ba talaga natin siya formally? So, nabigyan ba natin siya ng pagkakataon, yung ika-4? So, dapat nasunod yun. At ika-5, willing ba siya? Pero ito po ang pinakamahalagang tanong, mga kaibigan. Given na talagang ma-demote siya o malipat siya ng posisyon, ang tanong, mababawasan din ba yung sahod? So, yun po ang importanteng tanong. Meron na pong mga batas na umiral, mga kaibigan, o mayroong reklamo tungkol dyan. At ayon po sa batas, dapat hindi nababago. Bagamat company prerogative na mag-demote, pero yun nga, dapat dumaan sa due process. Kausapin, magkaroon ng kasunduan, ito na lang ang sweldo mo. Pero hanggat maaari, dapat hindi binabago yung kanyang sahod. Yung allowance, kasama ba yon? Opo, kasama yon. Halimbawa, ang sahod ng isang empleyado ay basic salary ay 20,000. Mayroon siyang 5,000 na allowance. Kasama po yun. So, dapat tatanggap din siya ng 25,000. Pero kung yan nga po, gusto yung ibaba, ay kausapin yung maigi yung tao. Payag ba siya? Magkaroon po kayo ng kasunduan. So, yun po ang sinasabi natin na bagamat karapatan ng empleyado o ng employer na i-demote yung empleyado, pero idaan sa tamang proseso, due process. So ito pong vlog na ito ay hindi lamang po ito para sa kapakinabangan ng mga empleyado, kundi sa kapakinabangan din lalong-lalo na ng mga employer para makaiwas po tayo sa problema. Kasi mga empleyado niyan business partner natin yan. Pero bilang mga empleyado, dapat gawin naman natin yung nararapat, yung hinihingi ng kumpanya.
magtrabaho tayo ng maayos. So, yun po sana nakapagbigay tayo ng munting kaalaman. Ngayon, kung may kaunting mali kayong nakita o narinig sa ating vlog, pwede naman po kayong mag-research. Kasi ang kausap po dito, mga abogado din, mga legal expert. Pero kung sa tingin ninyo, parang may mali doon sa paliwanag ko, pwede naman po kayong magtanong doon sa mas magaling sa akin. Nandyan po mga legal expert, nandyan ang Department of Labor, NLRC, at marami pang iba na pwede po nating pagtanungan. So, yun lamang po mga ginigiliw namin taga-subaybay. Ingat po tayo, lalo sa mga empleyado, mga employer. Marami po tayong dapat isalang-alang kung tayo ay magdi-demote ng empleyado. So, summarize po natin, legal ba ang demotion sa Pilipinas? Abay, opo. Company prerogative. Pero, pwedeng magka-problema sa gagawin ninyo kung hindi dumaan sa tamang proseso. So, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli, isang mabuting araw po sa inyong lahat. At pakisuyo, kayo po ay mag-subscribe, mag-share, mag-comment dito po sa ating munting channel. Walang iba kundi ang Alsor B TV.